Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin ito pong si Gladys Reyes. Si Gladys Reyes pala ay dating nanilbihan bilang MTRCB board member. O siya po ay former MTRCB board member. At siya po ay natanong dito sa current MTRCB decision na isuspend itong It's Showtime sa loob ng 12 araw dahil sa icing incident. Alright mga kababayan, gusto ko lang liwanagin sa inyo. Ito kasi paulit-ulit na lang na sinasabi nila na ang dahilan daw kaya na-suspend itong It's Showtime ay dahil po sa icing incident. Ito mga kababayan para lang maliwanagan itong mga panatiko ng It's Showtime, hindi lang po yung icing incident ang dahilan kaya na-suspend ang It's Showtime. Hindi lang po yan. Marami po yan. Nawawala lang yung kopya ko pero nung tiningnan ko yung kopya ng MTRCB, ano po yan 11 plus 1 po ata yan Hindi pa nga po naisama yung huling banat ni Kim Chu dun sa vibrator. Hindi pa kasama yung mga kababayan. So, before dito sa icing incident, ang dami na po nilang mga violations. Ang dami na po mga kababayan, hindi lang po itong icing incident. Siguro parang itong icing incident lang, yan yung pinaka-icing nung cake. Total, pinag-uusapan natin cake. Ito na po yung pinaka-icing ng cake. Kumbaga sa bus, punong-puno na, isa na lang, tatakbo na. So, nung nangyari itong icing incident, yun, napuno na, tumakbo na ngayon, itong bus. So, ang ibig ko sabihin, matagal na pong pinag-aaralan ng MTRCB yung mga kaso, itong mga reklamo laban sa It's Showtime. At kumbaga sumagad na napuno na yung salop. Kaya nagdesisyon na itong board na suspindihin itong It's Showtime. Kaya yun lang liwanagin ko doon sa mga panatiko. Hindi lang yung icing incident ang naging dahilan para i-suspend itong It's Showtime. Marami po yan, naipon po yan. At ito naman si Gladys Reyes ay, kinuhaan nila ng opinion. Si Gladys Reyes, former MTRCB board member, iba po ang kanyang posisyon kay Chairperson Lala Soto. Kasi si Lala Soto, Chairperson. Siya yung pinakamataas sa MTRCB ngayon. Etong si Gladys Reyes, nung nasama siya sa MTRCB, membro siya ng board. So, board member siya, hindi siya chairperson. Iba po yun, magkaiba po yun. So, yung level ng desisyon ni Gladys Reyes ay iba sa level ng desisyon ni Lala Soto. So, kalang pong liwanagin kaya hindi natin pwedeng ikumpara Hindi natin pwedeng ikumpara kasi iba trabaho ni Gladys Reyes sa trabaho ni Lala Soto nung mga panahon na itong si Gladys ay nasa MTRCB at ngayong panahon na itong si Lala Soto ay pinuno po ngayon ng MTRCB. So, bago po natin kasi pag-usapan to, dapat maliwanag lahat para hindi nalilito yung tao So, ulitin ko ito si Gladys Reyes ay naging isang membro o board member ng MTRCB, Movie Television Review and Classification Board noong panahon na si Senator Grace Poe ang chairperson. So, si Lala Soto ang counterpart ni Lala Soto during dun sa time ni Gladys Reyes ay si Senator Grace Poe. So, iba po yung trabaho ni Senator Grace Poe kay Gladys kasi si Gladys membro ng board, si Senator Grace Poe ang pinaka-chairperson. Kaya natanong si Gladys Reyes kasi si Gladys Reyes, anong panahon na nasuspend itong It's Showtime, siya ay isa sa judge dyan sa Mini Miss You. So, natanong itong si Gladys Reyes bilang dating bahagi ng MTRCB at ngayon ay bahagi rin ng It's Showtime. Ano yung kanyang damdamin tungkol dito. Sabi naman niya, sabi ni Gladys Reyes, syempre, hindi naman ako basta-basta impulsive reaction. Unang-una, ayaw naman natin na, dahil noong time na yun, nandoon ako sa Showtime. Although hindi namin segment nung nangyari, syempre, una mong reaction, nagulat ka. Bakit? Kasi hindi ko naman napanood nung araw na yun. Syempre, na-curious ka. Pero syempre, bilang hindi naman na tayo board member, ang alam ko during our time, yung parang
adjudication na tinatawag o korte sa loob ng MTRCB, whatever is the decision of the committee, hindi yan pwedeng baliin kahit ng chairman. So, ito mga kababayan, ito ang ganda ng sinabi ni ito yung gandang sinabi ni Gladys Reyes. Merong adjudication committee. Yung adjudication committee, sila yung tumanggap ng reklamo. Saan ba galing yung mga reklamo? Nagreklamo ba? EAT? EAT ba nagreklamo? It Bulaga ba? Tape Bulaga ba nagreklamo? Laban sa It's Showtime? Hindi. O si Rendon Labrador ba nagreklamo? Hindi. Ang mga nagreklamo ay mga netizen, mga taong bayan ang submit ng kanilang reklamo laban sa It's Showtime dahil dun sa icing incident. Alright? So, icing incident. At nakitaan nila ng kalaswaan o kabastusan yung episode na iyon. So, nasambit po sa adjudication committee yung reklamo. Ito ngayong adjudication committee ang gagawa o mag-aaral tungkol dito sa issue. So, sila po ang maglalabas ng kanilang resolution para po ipasa o i-recommend dito sa board. So, ito pong board po ang mag-a-act dito po sa recommendation ng adjudication committee. Alright. O sabi ni Gladys Reyes, kung ano yung desisyon ng board, hindi yan kayang baliin, hindi pwedeng baliin ng chairperson. O ito maintindihan nito ng mga panatiko ng It's Showtime. Mismong si Gladys Reyes na judge nyo dyan sa Mini Miss You o membro ng It's Showtime, alam niya na hindi kayang baguhin o hindi kayang impluwensyahan ni Chairperson Lala Soto yung desisyon ng board. Kasi ang alam ko mga kababayan, parang lang siya si Chairperson Lala Soto, kinakailangan niyang magdesisyon kung parang may tie. Kumbaga kung dikit masyado ang desisyon ng board at kinakailangan ng desisyon ng chairperson, doon lang siya papasok. Pero kung unanimous ang decision ng mga board, hindi na niya kinakailangang magdesisyon pa. At hindi niya pwedeng baguhin yung decision ng board. O kagaya nito, mismo si nagsabi si Gladys Reyes, bilang dating membro ng board, hindi pwedeng baguhin ni Senator Grace po yung decision nila. So, yun mga kababayan Kaya ang tanong ko, bakit galit na galit kayo kay Chairperson Lala Soto? Mismo si Gladys Reyes nagsabi, ayan, mismo taga It's Showtime, mismong judge ng Mini Miss You, mismong kasamahan ninyo. Diyan sa It's Showtime, nagsasabi na hindi pwedeng baliin ng chairperson yung desisyon ng board. Saka unang-una, hindi na nga sumali si Chairperson Lala Soto, nag-inhibit na siya para walang halong politika yung magiging desisyon ng MTRCB, di ba? So, diyan pa lang sa sinabi ni Gladys Reyes, dapat intindihin nyo, lawakan nyo yung mga pag-iisip nyo. Ito ay desisyon ng board. Yung pagkakasuspinde sa It's Showtime. At hindi lang yan, ito na naman tayo, ulitin ko na naman, hindi lang yung icing incident ang dahilan, marami po yan, naipon po yan. Yan lang po siguro ang nag-ignite, nagpa-apoy dun sa naiipon na mga reklamo laban sa It's Showtime. So, sabi niya, so yan ang alam ko noon, hindi ko alam kung may nabago ba roon, kung may nabago sa ruling. Siyempre, yung iba roon, mga kaibigan ko pa rin naman, tinanong ko lang kung matutuloy. And when they told me sa birthday ni Kuya Bong Revilla na matutuloy, siyempre nasad din ako for Showtime. Pero sabi nga, in every situation, there's an opportunity. Ang nangyari, nakapag-banding pa nga sila sa Showtime family. Nakahinga sila, nakapag-Hong Kong sila, nakapag-break. So, yun po yung ginawa ng mga host ng Showtime. At ito naman si Gladys Reyes, maganda rin naman daw yung nangyari kasi nakapagpahinga raw siya sa kanyang family at pumunta sila sa Zambales. So, ito ngayon yung tanong. Tanong sa kanya, tama ba itong desisyon ng MTRCB na suspendin ng It's Showtime ng 12 days? Sabi niya, well, kasi parang ang noontime shows, may kanya-kanya na silang ngayon, parang may mga nagagawa na in the past. Kaya kung titingnan mo ang MTRCB naman, action yan kapag talagang may report sa office. Ang ginawa kasi nila, umaksyon sila dahil nga may nag-report
may nakarating na mga report sa kanila, pinag-aralan nila yon. Ako syempre, I can only speak of nung panahon namin. Sa ngayon, hindi ko talaga ilalagay sarili ko sa kanila. Kasi baka may mga naiba na sa mga rulings at kung paano ang pagpataw ng suspension. Siguro kaya naman nila sinuspend. Kung may makikita rin sila sa ibang programa, I think ganun din ang gagawin nila. So, unang-una palapakan natin si Gladys Reyes. Yan. Kasi alam niyo, yung mga sinabi ni Gladys Reyes, bagamat siya kasama sa It's Showtime, bagamat siya ay judge ng Mini Miss You during nung suspension nila, ay hindi siya nagtanim ng kahit anong mga sama ng loob. Kasi kung iba-iba yan, galit hanggang ngayon nga. Hanggang ngayon nga, itong si Vice Ganda, panayang patama sa MTRCB, kahit yung ilang mga host. Lalong-lalo na itong mga panatiko ng It's Showtime, panayang patama sa kay Lala Soto, galit na galit, gustong manakit. Kay Lala Soto. Pero, tingnan ninyo, gawin yung halimbawa si Gladys Reyes. Bagamat siya'y parte ng It's Showtime at naging parte ng MTRCB, alam niya yung trabaho ng Movie and Television Review and Classification Board. Alam niya yung trabaho. At hindi man niya dinirektang sinabi, ay para sa kanya, ay tama lang na suspindihin ang isang programa kung merong mga reports na dumating dito sa ahensya ng gobyerno laban nga dito sa It's Showtime. Di ba? So, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.